Gia, bakit ba ganyan ka palagi? Ang kamay ng biyenan kong babae ay lumipad patungo sa aking ulo. Umaga ng araw na iyon sa kwarto ng ospital, nakatingin ang lahat mula sa mga matatandang pasyente hanggang sa pagdating ng aking bayaw na si Kuya Ramon na may dalang mga mamahaling paper bag. Ang tanging ginawa ko lang naman ay subukang ilipat si inay sa wheelchair nang may kaunting pagkakamali. Ngunit pinalabas niya na ako'y isang kriminal. Sumisigaw ng, "Gusto mo ba akong patayin?" Si Ate Isabel naman, ang asawa ni Kuya, ay nasa tabi at nagsusulsul pa. "Inay, sigurado po kayong nagulat ng husto." "Ano po?" Sa kahihiyang idinulot sa akin sa harap ng mga matatanda sa silid. Wala akong ibang nagawa kundi paulit-ulit na sabihing, "Pasensya na po, pasensya na po." Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang asawa kong si Leo. Dumating siya para bisitahin si inay, at malinaw niyang nakita ang eksena kung saan sinampal ako sa ulo. Natigilan ang biyenan ko at hindi malaman ang gagawin. Hindi sa ganon. Ngunit si Leo, na palaging yumuyuko kay inay, ay nagsalita sa nanginginig na boses. "Inay, wag na po kayo sa bahay namin tumuloy. Doon na po kayo kay Kuya." Sa araw na iyon, nagsimula ang lahat at sa huli, nagbago ang lahat. Ako po si Gia Reyes, 30 anyos ngayong taon, at nagtatrabaho bilang isang assistant manager sa HR department ng isang kilalang kumpanya ng logistics. 3 taon na po akong kasal. Isang ordinaryong Miyerkules ng hapon iyon, sa pagsisimula ng taglamig ng 2024. Nasa opisina ako at tinatapos ang mga papeles para sa year-end performance evaluation nang biglang tumawag ang aking biyenan. Si Nanay Myrna ay 60 taong gulang na, at karaniwan ay malusog kaya medyo nagtaka ako sa biglaang tawag niya. "Gia, anak, ang sakit ng dibdib ko. Parang pinipiga, hirap akong huminga." Nanginginig ang boses ni inay, hindi tulad ng dati. Dahil bahagi ng trabaho ko sa HR, ang pamamahala sa kalusugan ng mga empleyado, may kaunti akong alam sa mga sintomas ng atake sa puso. Ang paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga, at ang malamig na pawis na binanggit ni inay. Naisip ko, maaaring delikado ito. "Inay, tumawag po kayo agad sa 911. Papunta na po ako diyan." Dali-dali akong nagpaliwanag sa aking team leader at nag-file ng emergency leave. 12 na lang ang natitira sa aking mga leave, ngunit hindi iyon ang oras para isipin iyon. Sumakay ako ng taxi papunta sa bahay ni inay, at pagdating ko, naabutan ko siyang nakaupo sa sofa, putlang-putla ang mukha. "Inay, okay lang po ba kayo? Nakatawag na po ba kayo sa 911? "Hindi pa. Nakakahiya naman." "Inay, hindi po ito ang oras para mahiya." Agad akong tumawag sa 911. Pagkatapos kong ipaliwanag ang sitwasyon, sinabi nilang darating ang ambulansya sa loob ng 10 minuto. Habang naghihintay, tinawagan ko si Leo. "Mahal, masama ang pakiramdam ni inay. Naninikip ang dibdib. Tumawag na ako ng ambulansya. Mukhang sa malaking ospital tayo didiretso, kaya pumunta ka na rin agad." Narinig kong nagmamadali si Leo, na nasa gitna raw ng isang mahalagang meeting. Sinabi rin niyang kailangan kong tawagan ang mga kapatid niya. Agad kong tinawagan si Kuya Ramon, ang panganay. Ang sagot niya, "Ganon ba? Sige, Gia, dalhin mo na muna si Mama. Baka bukas na kami makapunta." Dumating ang ambulansya at habang papunta kami sa emergency room, mahigpit na hawak ni inay ang kamay ko. "Gia, paano kung mamatay ako?" Naluluhang tanong niya. Sobrang sakit sa dibdib na makita siyang natatakot. Magulo sa emergency room ng ospital. Dinala ng mga staff si inay sa treatment room, habang ako naman ay abala sa pagpirma ng kung ano-anong papeles, mula sa kumpirmasyon bilang tagapag-alaga hanggang sa mga consent form. Habang hinihintay namin ang resulta ng ECG, blood test, at CT scan, hingal na dumating si Leo. "Mahal, kumusta si inay?" "Wala pang resulta, pero sabi ng doktor, malaki raw ang posibilidad na atake sa puso." Namutla ang mukha ni Leo. Magkahawak kamay kaming naghintay. Pagkalipas ng 30 minuto, lumabas ang doktor. "Kayo po ba ang pamilya?" "Kumpirmadong acute myocardial infarction po ito. Kailangan siyang sumailalim sa stent procedure ngayon din. Kung magtatagal pa tayo, maaring manganib ang buhay niya."
Agad akong nagtanong, saan po ako pipirma para sa operasyon? Tanong ng doktor. Ano po ang relasyon ninyo sa pasyente? Sumagot si Leo. Kami po ang anak at manugang niya. Kung ganoon, ang anak na lalaki ang pipirma sa surgical consent at ang mga proseso sa pagpapa-admit ay maaaring asikasuhin ng manugang na nakarehistro bilang tagapag-alaga. Agad na dinala si inay sa operating room. 3 oras ang operasyon, ngunit parang isang kawalang hanggan ang pakiramdam. Si Leo ay pabalik-balik sa pasilyo, hindi mapakali, habang ako naman ay tumatakbo para ayusin ang admission at iba pang mga papeles. Lampas 10:00 na ng gabi nang lumabas ang doktor. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon. Kailangan niyang manatili sa ospital ng mga 2 linggo at mahalaga ang masusing pag-aalaga ng tagapag-alaga sa kanyang paggaling. Huminga ng maluwag si Leo at niyakap ako ng mahigpit. Sa sandaling iyon, nagpasya ako. Ako ang mananagot sa pag-aalaga kay inay hanggang sa kanyang tuluyang paggaling. Mahal, magle-leave ako sa trabaho para alagaan si inay. Pero Gia, ilan na lang ang leave mo? 12, pero mas mahalaga si inay. Nagpasalamat si Leo, ngunit may pag-aalala sa kanyang mukha. Iniisip niya ang trabaho ko at ang bigat na magiging pasanin ko. Pero buo na ang desisyon ko. Hindi ko kayang iwanan si inay nang mag-isa. Kinabukasan, pagkatapos ng isang gabi sa ICU, inilipat si inay sa isang regular na silid. Gising na ang kanyang diwa at nakakapagsalita na siya ng maayos. Ang una niyang sinabi ay, Gia, salamat. Paano na lang ako kung wala ka? Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kasiyahan. Ginawa ko lang naman ang nararapat bilang pamilya, ngunit ang pasasalamat ni inay ay nagbigay ng init sa aking puso. Hindi ko pa alam noon kung paano magbabago ang pasasalamat na iyon. Pauwi na kami ni Leo ng gabing iyon nang sinabi ko, Mahal, gagawin ko ang lahat para sa paggaling ni inay. Ito ang pagkakataon nating maging mabuting anak sa kanya. Sumagot si Leo. Salamat, Gia. Napakapalad ni inay na ikaw ang naging manugang niya. Ngunit hindi pa namin alam noon na ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lamang. Kinaumagahan, sinimulan ko ang aking tungkulin bilang tagapag-alaga. Nag-file ako ng 2 linggong leave at araw-araw. Maaga akong pumupunta sa ospital. Pagkatapos ng operasyon, nanghina ng husto si inay. Hindi niya kayang pumunta sa banyo nang mag-isa at kailangan niya ng tulong kahit sa pagkain. Gumawa ako ng isang maliit na tala-arawan kung saan maingat kong isinulat ang dami ng kanyang kinakain, mga iniinom na gamot at mga vital sign. Gia, bakit mo pa isinusulat ang mga iyan? Inay, sabi po ng doktor, para makapagbigay tayo ng tamang impormasyon sa kanila kapag nag-round sila para makatulong sa paggaling ninyo. Noong una, namangha si inay. Sinusuri ko kung anong oras niya ininom ang gamot sa high blood, kung gaano karami ang ihi niya, at kung may pananakit ba sa dibdib. Minsan ay pinupuri niya ako. Talaga namang mabilis kumilos ang manugang ko. Ngunit kasabay ng papuri ay ang mga sermon. Gia, itaas mo pa ang unan ko. Hindi. Masyadong mataas. Hindi mo ba alam kung paano? Haay, ang bagal mo. Kung si Isabel lang ang nandito, siguradong maayos ang gawa. Tuwing nababanggit si Ate Isabel, nakakaramdam ako ng kaunting sama ng loob. 12 oras akong nasa ospital araw-araw, inaalagaan ang lahat ng pangangailangan ni inay, habang ang hipag ko ay hindi pa nagpapakita ni isang beses. Sa ikatlong araw, unang bumisita si Kuya Ramon. May dala siyang basket ng mga mamahaling prutas at nakipag-usap kay inay ng mga 30 minuto. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang usapan, may mga sinabi siyang nakapag-abala sa akin. Ma, kailangan niyong alagaan ang sarili niyo. May mga upa pa sa building na nakapangalan sa inyo at marami pang papeles na kailangang ayusin. Anak, bakit mo naman binabanggit yan ngayon? May sakit ang nanay mo. Hindi po, Ma. Mas mabuting ihanda na natin habang maaga. Baka mahirapan pa kayo kapag naging komplikado ang lahat. Habang nakikinig, nagtaka ako. Bakit ngayon pa nila pinag-uusapan ang ari-arian habang nakaratay si inay? Ngunit bilang manugang,
Naisip kong hindi ko dapat pakialaman ang usapan ng pamilya, kaya nanahimik na lang ako. Pagkaalis ni Kuya Ramon, sinabi ni Inay, "Gia, talagang maaasahan ang panganay kong anak." Kahit may sakit ako, iniisip pa rin niya ang mga dapat gawin sa hinaharap. Sa isip ko, hindi niya ba nakikita na 3 araw na akong nag-aalaga sa kanya, araw at gabi? Ngunit hindi ko ito sinabi. Hindi naman ako pwedeng magreklamo habang may sakit si Inay. Lumipas ang 1 linggo. Malaki na ang igininhawa ng pakiramdam ni Inay at nakikipagkwentuhan na siya sa ibang mga pasyente. Gaya ng dati, tinutulungan ko siyang maghilamos at inihahanda ang kanyang pagkain nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng silid. "Inay, kumusta na po kayo?" Si Ate Isabel, may dalang magarbong bouquet ng bulaklak at isang mamahaling shopping bag. Biglang nagliwanag ang mukha ni Inay. "Naku, Isabel, anak, naparito ka." "Inay, nag-alala po ako ng husto. Siguradong matabang ang pagkain sa ospital, kaya nagluto po ako ng arroz caldo para sa inyo. At tingnan niyo po itong mga bulaklak. Maganda po ba? Paborito ninyong carnation ang pinili ko." Inilagay ni Ate Isabel ang mga bulaklak sa gitna ng silid at nagsimulang kumuha ng litrato gamit ang kanyang telepono. Nag-selfie sila ni Inay. Kinuhanan ng litrato si Inay na may hawak na bulaklak. "Inay, okay lang po bang i-post ko ito sa Instagram? Para marami ang magdasal para sa mabilis ninyong paggaling." "Sige, i-post mo. Ipaalam mo sa lahat kung gaano kabuti ang puso ng aking si Isabel." Nasa tabi lang ako. Inaayos ang mga gamot ni Inay. Nang maramdaman kong biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Maging ang mga matatanda sa silid ay humanga kay Ate Isabel. Sinasabing isa siyang ulirang manugang. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa ang sinabi ni Inay habang kumakain ng arroz caldo na dala niya. Talaga namang pinakamasarap ang luto ni Isabel. "Gia, dapat matuto ka sa kanya kung paano magluto ng ganito." Sa loob ng 1 linggo, araw-araw akong nagluluto ng lugaw mula sa bahay ayon sa panlasa niya. Ngunit parang kinalimutan na niya ang lahat ng iyon. Nanatili si Ate Isabel ng mga 2 oras, masayang nakikipagkwentuhan kay Inay. Ngunit sa gitna ng usapan, may mga sinabi siyang nakapag-abala sa akin. "Inay, dadalasan ko po ang pagdalaw. Si Gia po ay may trabaho at siguradong nahihirapan na siyang mag-isa." "Salamat, Isabel. Talagang maaasahan ang panganay kong manugang. Gia, salamat sa pagod mo. Nandito na ako para pumalit sa'yo, kaya pwede mo nang asikasuhin ang trabaho mo." Sa unang dinig, parang tinutulungan niya ako, pero hindi ako mapakali. Tila ba ipinapahiwatig niyang hindi ko nagagawang maayos ang pag-aalaga. Pagkaalis ni Ate Isabel, sinabi ng isang matanda sa silid kay Inay, "Napakabait naman ng panganay mong manugang. Isang biyaya ang magkaroon ng ganyang manugang." Sumagot si Inay, "Talaga? Mula pagkabata, mabuti na ang puso ni Isabel. Siya ang pinakamahusay na manugang sa aming pamilya." Nang marinig ko iyon, parang may kung anong kumirot sa puso ko. Ako ang nag-alaga sa kanya araw at gabi sa loob ng 1 linggo, ngunit ang isang taong dumating na may dalang bulaklak at kumuha ng ilang litrato ang naging ulirang manugang. Nang gabing iyon, pag-uwi sa bahay, ikinuwento ko lahat kay Leo. "Mahal, nasaktan ako kanina. 1 linggo kong inalagaan si Inay, pero pagdating ni Ate Isabel na may dalang bulaklak at kumuha ng ilang litrato, biglang nag-iba ang lahat." Hinaplos ni Leo ang balikat ko at sinabing, "Gia, maselan lang si Inay ngayon dahil may sakit siya. Alam ko kung gaano ka nagpapakahirap. Konting tiis na lang." Naisip kong tama si Leo. Dahil may sakit si Inay, marahil ay hindi siya tulad ng dati. At marahil ay natuwa lang siya sa pagdating ng panganay niyang manugang. Pinilit kong intindihin, ngunit ang mga katulad na pangyayari ay paulit-ulit na nangyari. Ang araw-araw kong pag-aalaga ay naging isang ordinaryong bagay na lang, habang ang maliliit na bagay na ginagawa ni Ate Isabel sa kanyang mga madalang na pagbisita ay naging isang espesyal na pagpapakita ng kabutihan. Hindi ko pa alam noon na hindi ito isang simpleng hindi pagkakaunawaan, kundi isang planadong pangyayari. Pagsapit ng 2 linggo ng pananatili ni Inay sa ospital, itinakda na ang araw ng kanyang paglabas. Nang sabihin ng doktor, maganda na ang kanyang recovery, maaari na siyang umuwi bukas,
Nakahinga ako ng maluwag. Naisip ko, sulit din pala ang paggamit ko sa lahat ng 12 araw ng aking leave. Ngunit isang araw bago siya lumabas, mas maagang dumating si Ate Isabel kaysa dati. Sa pagkakataong ito, mas malaking bouquet ng bulaklak at isang mamahaling bag ang dala niya. Inay, bukas na po ang labas ninyo ano? Congratulations po. Isabel, anak, nag-abala ka pa. Isang Chanel bag ang dala ni Ate Isabel. Mahilig si inay sa mga branded na gamit, ngunit ito ang unang beses na nakita ko siyang makatanggap ng ganito kamahal na regalo. Inay, gusto ko po itong ibigay bilang selebrasyon sa paglabas ninyo. Masayang-masaya po ako na malusog na kayo. Ang lahat ng mga matatanda sa silid ay humanga. Wow, ang galing naman ng manugang niya. Saan ka makakahanap ng ganyang manugang? Kitang-kita ang saya sa mukha ni inay. Ngunit biglang nagsalita si Ate Isabel sa akin. Gia, pagkatapos lumabas ni inay, ako na ang mag-aalaga sa kanya. Sobra ka nang nahirapan sa pag-aalaga habang nagtatrabaho ka pa. Noong una, akala ko ay inaalala niya ako. Sa katunayan, pagod na ako sa loob ng 2 linggo. Ngunit nang makita ko ang reaksyon ni inay, may naramdaman akong kakaiba. Tama ka, Isabel. Napakabuti talaga ng puso mo. Si Gia naman, may trabaho pa at abala. Inay, simula ngayon, araw-araw ko na po kayong dadalawin. Papalitan ko na si Gia sa pag-aalaga sa inyo. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Hindi lang ito simpleng pag-aalok ng tulong. Ito ay isang pag-agaw sa responsibilidad ng pag-aalaga. Ate, okay lang po, kaya ko pa naman. Gia, sobra ka nang napagod. Hayaan mo na sa akin. Ako na ang bahala para maging komportable si inay. Naging matigas ang tono ni Ate Isabel na parang sinasabing hindi ko naintindihan sa unang sabi. Pagkatapos ay kinausap niya si inay. Inay, paglabas ninyo, sa bahay na po kayo tumuloy. Maliit lang po ang kondo ni Gia. Ang bahay po namin ay maluwag, maraming kwarto, at nasa ground floor lang, kaya mas madali po kayong makakagalaw. Biglang nagningning ang mga mata ni inay. Talaga, Isabel, pero hindi ba't magiging abala lang ako sa inyo? Anong abala po? Natural lang po na alagaan namin kayo. Sabi nga po ni Ramon, gusto na niya kayong makasama sa bahay. Gulat na gulat ako sa narinig ko. Akala ko, sa amin siya uuwi, ngunit biglang napunta sa bahay ng panganay. Hindi ko alam ang sasabihin. Inay, ang bahay po namin ay sapat na. Gia, tama si Isabel. Iisa lang ang kwarto sa inyo, magiging abala lang ako. Mas maluwag sa bahay ni na Ramon. Mas mabuti kung doon na lang ako. Dahil si inay na ang nagpasya, wala na akong nagawa. Ngunit may kakaiba akong naramdaman. Tila ba kinalimutan na niya ang 2 linggong pag-aalaga ko at biglang si Ate Isabel na ang naging tagapagligtas. Nang hapong iyon, sinabi ng isang matanda sa silid kay inay, napakabuti naman po ng panganay ninyong manugang. Bukod sa mamahaling regalo, sa bahay pa niya kayo patutuluyin. Ipinagmamalaki namang sumagot si inay. Talaga? Mula pagkabata, mabuti na ang puso ni Isabel. 7 taon na siyang kasal sa anak ko, pero ni minsan ay hindi siya sumagot sa akin. Nagtanong ang isa pang matanda. Kumusta naman po ang pangalawang manugang ninyo? Sandaling tumingin sa akin si inay at nagsalita. Hindi naman masamang bata si Gia, pero medyo matigas ang ugali. Hindi kasing init ng puso ni Isabel. Parang sinaksak ang puso ko nang marinig ko iyon. 2 linggo kong inalagaan siya mula umaga hanggang gabi. Ngunit ang nakuha kong puna ay matigas ang ugali. Pumunta ako sa banyo at umiyak ng mag-isa. Ibinuhos ko ang lahat ng aking pag-aalaga. Nag-alarm pa ako para hindi makaligtaan ang oras ng kanyang gamot. Araw-araw akong naghahanda ng iba't ibang ulam para ganahan siyang kumain, at kapag hindi siya makatulog sa gabi, sinasamahan ko siyang magpuyat at makipagkwentuhan. Ngunit ang isang bouquet ng bulaklak at mamahaling regalo ang naging mas malaking sukatan ng pagiging mabuting anak. Paglabas ko ng banyo, pabalik sa silid, narinig kong may nag-uusap sa pasilyo tungkol kay inay. Napakapalad naman ng matandang iyon. Ang bait ng panganay niyang manugang. Oo nga, sabi nila, masusungit daw ang mga manugang ngayon, pero yung isa, talagang uliran. Sa sandaling iyon, napagtanto ko.
Ang mga tao ay humusga lamang sa kung ano ang nakikita sa panlabas. At ganoon din si inay. Nang gabing iyon, pag-uwi, ikinuwento ko lahat kay Leo. Mahal, hindi ko talaga maintindihan. Ano ba ang ginawa ko sa loob ng 2 linggo? Nagpasya si inay na sa bahay ni na kuya tumuloy. Anong gagawin natin? Nag-isip sandali si Leo at nagsalita. Kung iyon ang gusto ni inay, hayaan na lang natin. Mas maluwag naman talaga sa bahay ni na kuya. Sa unang pagkakataon, ang sama ng loob ko ay naging galit. Parang kinakampihan pa ni Leo si inay. Mahal, hindi iyon ang punto. Ibig sabihin ba, walang halaga ang 2 linggong pag-aalaga ko? Gia, hindi sa ganoon. Hindi, tama ka. Pangalawang manugang lang naman ako. Kahit anong gawin kong pag-aalaga, hindi nito matatalo ang isang bouquet ng bulaklak ni Ate Isabel. Nang gabing iyon, unang beses kong napagtanto. Hindi ito simpleng hindi pagkakaunawaan o pagkakamali. Mula pa sa simula, may plano na. At ako ang gumanap na biktima sa planong iyon. Umaga ng araw ng paglabas ni inay. Gaya ng dati, maaga akong pumunta sa ospital para tulungan siyang maghanda. Huling check-up sa doktor, huling bilin mula sa nurse, at pagkuha ng mga reseta. Pakiramdam ko, tinatapos ko na ang lahat ng ginawa ko sa loob ng 2 linggo. Gia, handa na ba ang wheelchair? Opo, inay. Kailangan po nating gumamit ng wheelchair hanggang sa unang palapag. Inililipat ko na si inay mula sa kama papunta sa wheelchair. Dahil kalalabas lang niya sa operasyon, kailangan itong gawin ng maingat. Inalalayan ko ang braso ni inay para dahan-dahan siyang makatayo, ngunit bigla siyang sumigaw ng aray at napangiwi. Inay, okay lang po ba kayo? Ang dibdib ko. Hindi ba't masyado kang mabilis? Maingat naman ang pag-alalay ko, kaya nagulat ako sa reaksyon niya. Pasensya na po inay, mas dahan-dahan po ako. Ngunit biglang nagsimulang magalit si inay. Gia, bakit ba ganyan ka palagi? May sakit na nga ang tao, ganyan ka pa kumilos. Inay, maingat naman po ako. Maingat? Gusto mo ba akong patayin? Biglang lumakas ang boses ni inay kaya napatingin sa amin ang lahat sa silid. Nasa tabi rin namin si Ate Isabel. Naisip kong kailangan kong mag-sorry agad, kaya yumuko ako. Pasensya na po inay. Kasalanan ko po. Sa sandaling iyon, lumipad ang kamay ni inay patungo sa aking ulo. Isang malakas na tunog ang narinig ko at sumakit ang tuktok ng aking ulo. Dahil sa isang manugang na tulad mo, mamamatay ako. Natigilan ako. Nakatingin ang lahat ng tao sa ospital sa amin. Ang mga matatanda, mga yaya, kahit ang isang nurse na napadaan. Sumingit si Ate Isabel. Inay, nagulat po ba kayo? Okay lang po ba kayo? Isabel, muntik na akong mapahamak ng ganito. Masyadong padalos-dalos si Gia. Wala akong ibang nagawa kundi paulit-ulit na sabihing, pasensya na po, pasensya na po. Gusto kong magpaliwanag, ngunit hindi lumalabas ang boses ko. Sa ilalim ng lahat ng mga mata na nakatutok sa akin, pakiramdam ko ay ako talaga ang may kasalanan. Isang matanda sa silid ang umiling at nagsabi, ang mga manugang ngayon walang galang sa matatanda. Parang isang patalim na tumusok sa puso ko ang mga salitang iyon. Ang 2 linggo kong pag-aalaga ay naging walang galang sa isang iglap. Patuloy akong sinermonan ni inay. Gia, dapat mas maingat ka. Tingnan mo si Isabel, kung gaano niya ako kaingat na alagaan. Hindi pinalampas ni Ate Isabel ang pagkakataon. Inay, ako na po ang bahala sa inyo. Huwag na po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi na mauulit ito. Sa sandaling iyon, sobrang sama ng loob ko. Sa loob ng 2 linggo, ni minsan ay hindi ako nagkamali. At para sa isang maliit na bagay na hindi man lang matatawag na pagkakamali, kailangan kong danasin ang ganitong kahihiyan sa publiko? Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Leo. Inay, handa na po ba kayo? Pumasok si Leo na may masayang mukha, ngunit agad niyang napansin ang kakaibang tensyon sa silid. At nang makita niya akong nakayuko, nagtanong siya kung anong nangyari. Anong nangyayari dito? Bakit ganyan kayo? Galit na nagsalita si inay. Leo, habang inililipat ako ni Gia sa wheelchair, masyado siyang marahas kaya sumakit ang dibdib ko.
Wala talaga siyang pag-iingat. Sumingit si Ate Isabel. Leo, dapat mas naging maingat si Gia. Sobrang nagulat si inay. Sandaling hindi nagsalita si Leo. Tiningnan niya ako, pagkatapos si inay, at muli akong tiningnan. At nang mapansin niya ang marka ng kamay sa aking ulo, nagbago ang kanyang ekspresyon. Inay, sinampal niyo po ba si Gia? Kasi, nagkamali siya. Inay, tahimik ngunit matatag ang boses ni Leo. Ito ang unang beses na narinig ko siyang magsalita sa ganoong tono sa harap ni inay. Nakita ko po kung paano inalagaan ni Gia kayo sa loob ng 2 linggo. Mula umaga hanggang gabi, walang palya. Leo, pero ngayon, inay, nakita ko pong sinampal ninyo siya sa ulo. Natahimik ang buong silid. Dahil sa sinabi ni Leo, maging si inay at si Ate Isabel ay natigilan. Sa nanginginig na boses, sinabi ni Leo, Inay, wag na po kayo sa bahay namin tumuloy. Doon na po kayo sa bahay ni Kuya. Ano? Ang mga gamit ninyo sa bahay? Ako na po ang magdadala kay Kuya. Tiningnan ni inay si Leo na parang hindi makapaniwala. Leo, itatakwil mo ba ang sarili mong ina? Hindi po pagtatakwil ito. Ito po ay pagbibigay sa inyo ng gusto ninyo. Mas maluwag at mas maganda naman po sa bahay ni Kuya. Hindi ba? Hinawakan ni Leo ang kamay ko at sinabing, Gia, umuwi na tayo. Sa sandaling iyon, bumuhos ang mga luhang matagal ko nang pinipigilan. Ang ginhawang naramdaman ko dahil ipinagtanggol ako ni Leo at ang lahat ng sama ng loob na naipon sa loob ng 2 linggo ay sabay-sabay na lumabas. Habang papalabas kami sa pasilyo, sinabi ko kay Leo, Mahal, pasensya na. Hindi ko naman talaga sinasadya. Gia, wala kang kasalanan. Sa loob ng 2 linggo, sino pa ba ang nag-alaga ng higit sa'yo? Pero si inay, nagkamali si inay, at nagkamali rin ako. Hinayaan kitang pasanin lahat ito ng mag-isa, at hinayaan kong mangyari sa'yo ang ganito. Matagal kaming nakatayo sa lobby ng ospital. Ito ang sandaling unang beses na pinili ako ni Leo kaysa kay inay. Ngunit hindi ko pa alam noon na ito pa lang ang simula. Nang hapong iyon, tumawag talaga si Leo sa isang moving company. Noong una, hindi ako naniwalang gagawin niya talaga iyon. Ngunit seryoso si Leo. Gia, ayusin na natin ang mga gamit ni inay. Dadalhin natin lahat sa bahay ni na Kuya. Habang inaayos namin isa-isa ang mga gamit ni inay, magkahalong emosyon ang naramdaman ko. Ang kumot na palagi niyang ginagamit, ang mga makeup niya. Habang inaayos ko ang mga ito, naramdaman kong tinatapos na talaga namin ang ugnayan. Mahal, sigurado ka ba dito? Baka lalo lang magalit si inay. Gia, sa tingin mo ba, okay lang ang nangyari kanina? 2 linggo kitang pinanood mag-alaga, tapos ganoon lang ang trato sa'yo? May halong galit ang boses ni Leo. Ito ang unang beses na nakita ko siyang magalit ng ganoon. Dumating ang mga tauhan ng moving company at inilagay sa mga kahon ang gamit ni inay. Mas marami pa pala kaysa sa inaakala ko. Mula sa mga damit, health supplements, libro, hanggang sa mga picture frame, ang mga bakas ng 3 taong paninirahan niya sa aming bahay. Si Leo mismo ang tumawag kay Kuya Ramon. Kuya, ang mga gamit ni inay, iiwan namin sa tapat ng bahay ninyo dahil gusto niyang diyan na tumira. Sa kabilang linya, narinig ko ang pagkagulat ni Kuya Ramon. Hoy, Leo, anong pinagsasabi mo? Ipapasa mo sa amin si Mama? Hindi ito pagpapasa. Ito ang gusto niya, di ba? Sabi ninyo, mas maluwag at mas maganda diyan. Nasisiraan ka na ba ng bait? Kalalabas lang ni Mama sa ospital tapos gaganyanin mo. Laki laning. Utoman maitu. Kalmadong sumagot si Leo. Kuya, sinampal ni inay si Gia sa ulo. Hindi kami pwedeng mamuhay kasama ang isang inang ganoon ang trato sa taong nag-alaga sa kanya ng 2 linggo. Pagkatapos ng tawag, sinabi sa akin ni Leo, Gia, magiging mahirap ito. Lahat ng kamag-anak natin ay sisisihin tayo kahit ang pamilya mo ay maaaring may masabi. Okay lang ba sa'yo? Sandali akong nag-isip, tama ba talaga ito? May sakit si inay? Tapos ganito namin tatapusin ang ugnayan? Ngunit sa sandaling iyon, naalala ko ang pagsampal sa akin ni inay kaninang umaga at ang mga tingin ng mga tao sa silid. Mahal,
Gawin natin. Hindi ko na rin kaya. 6:00 ng gabi, inilagay namin ang mga gamit ni inay sa tapat ng apartment ni Kuya Ramon. Maayos naming inilagay sa tapat ng pinto at nag-text kay Kuya Ramon. Wala pang 30 minuto, tumawag siya. Hoy Leo Santos, nababaliw ka na ba talaga? Itinapon mo ang mga gamit ni Mama sa tapat ng pinto. Kuya, hindi itinapon. Dinala sa lugar kung saan siya titira. Itinatakwil mo si Mama, suwail kang anak. Nanginginig ang boses ni Leo, ngunit matatag. Kuya, may ibang suwail dito. Hindi ba't ang totoong suwail ay ang taong ginawang collateral ang titulo ng building ni inay para umutang ng pera? Ano? Paano mo nalaman? Alam ko ang lahat. Alam ko kung bakit puro ari-arian ang bukang bibig ninyo kahit may sakit si inay. Nang gabing iyon, sunod-sunod ang tawag mula sa aming mga kamag-anak, mula sa tiyahin hanggang sa tiyuhin at mga pinsan. Lahat sila ay tumatawag para sisihin kami. Leo, paano mo nagawang itakwil ang iyong ina? Gia, kahit anong kasalanan pa niyan, hindi mo dapat pinalayas ang biyenan mo. Ang pinakamasakit ay ang tawag mula sa sarili kong ina. Gia, anak, bakit mo ginawa iyon? May sakit ang biyenan mo, dapat nagtiis ka. Ma, 2 linggo ko po siyang inalagaan ng buong puso, tapos sa araw ng paglabas niya, sinampal pa niya ako sa ulo. Biyenan mo pa rin siya. Siguradong may ginawa kang mali kaya siya nagalit. Hindi naman magagalit ang matatanda ng walang dahilan. Dahil kahit ang sarili kong ina ay hindi ako maintindihan, nawalan ako ng pag-asa. Pakiramdam ko, ang buong mundo ay tingin sa akin ay isang masamang manugang. Nang gabing iyon, nakaupo kami ni Leo sa sala na walang laman at nag-usap. Mahal, nagkamali ba tayo? Lahat sila, sinisisi tayo. Hinawakan ni Leo ang kamay ko at sinabing, Gia, ang tahanang hindi ka nirerespeto ay hindi tahanan. Nakita ko kung paano ka nahirapan sa loob ng 2 linggo. Hindi makatao ang trato sayo. Pero may sakit si inay. Dahil ba may sakit siya? Pwede na siyang manakit ng iba? Lalo na ang isang taong nagbuhos ng buong pag-aalaga tulad mo? Hanggang ngayon, tandang-tanda ko ang sinabi ni Leo. Gia, ngayon ako nagpasya. Bago ako maging anak ni inay, magiging asawa mo muna ako. Hindi ko na ipaglalaban ang isang relasyong hindi ka nirerespeto. Sa sandaling iyon, naantig ang puso ko. Ito ang unang beses na pinili ako ni Leo sa pagitan namin ni inay. Mahal, salamat. Ayoko na ring magpaapi. Ngunit hindi namin inaasahan na ito palang pala ang tunay na simula. Sina Kuya Ramon at Ate Isabel ay may plano na hindi kami hahayaang manahimik dahil para sa kanila may mas malaking layunin. Ang titulo ng building ni inay, lumipas ang 2 linggo matapos naming ipahayag ang aming paghiwalay. Akala ko ay mananahimik na, ngunit lalo pang naging komplikado ang sitwasyon. Gumawa si Kuya Ramon ng isang family group chat para ipitin kami. Biglang lumala ang kalusugan ni Mama. Umabot sa 200 ang kanyang blood pressure. Kasalukuyang nakadextrose sa emergency room. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Hindi kaya dahil ito sa stress na idinulot ni Leo at Gia? Araw-araw, ganitong mensahe ang bumubungad. Ang mga kamag-anak sa group chat ay isa-isang nag-comment. Sinisisi kami. Sumusobra na si Leo. Sana nagtiis na lang si Gia. Biyena naman niya. Ang mga kabataang manugang ngayon. Grabe. Habang binabasa ko ang mga mensahe, nakonsensya ako. Paano kung dahil nga sa amin kaya nagkasakit si inay? Mahal? Mukhang malala na talaga si inay. Hindi ba dapat puntahan natin para tingnan? Umiling si Leo. Gia, tingnan mong mabuti ang mga litratong pinapadala ni Kuya. Kung talagang kritikal si inay, magkakaroon pa ba sila ng oras magpicture? At nang tingnan kong mabuti ang mga litrato, may mga kakaiba nga. Sabi niya, nasa ER si inay. Pero may selfie silang mag-asawa na nakangiti. Ang litrato ng pagkain sa ospital ay halatang luto sa bahay. Habang nangyayari ito, nakatanggap ako ng personal na mensahe mula kay Ate Isabel. Gia, mag-usap tayo. Kape lang tayo. Sa pag-aakalang baka gusto niyang makipag-ayos, pumayag ako. Sa coffee shop, naging pala kaibigan si Ate Isabel. Gia,
Alam kong nahirapan ka nitong mga nakaraang araw sa pag-aalaga kay inay. Salamat po ate. Pero alam mo, sobrang sama ng loob ni inay. Hindi niya akalaing magkakaganoon si Leo. Habang kinukwento niya ang kalagayan ni inay, unti-unti siyang nagpasok ng ibang usapan. Sa totoo lang, maraming iniisip si inay ngayon. Ang pamamahala sa building, ang mga papeles. Siguro dahil tumatanda na siya, nabibigatan na siya sa mga komplikadong bagay. Ganoon po ba? Kaya naisip namin, kung ililipat na lang sa amin ni Ramon ang titulo ng building, mas magiging panatag ang loob niya habang inaalagaan namin siya. Tutal, sa huli, mamanahin din naman namin, di ba? Sa sandaling iyon, naliwanagan ako. Ito pala ang tunay na layunin. Ate, hindi po ba't si inay ang dapat magdesisyon sa bagay na iyan? Oo naman, pumayag na si inay. Nag-aalala lang siya na baka tumutol si Leo. Alam mo na, baka magmatigas ang mga bunsong kapatid. Naramdaman ko ang pananakot sa tono ni Ate Isabel. Tila ba pinalalabas nilang kami ang naghahabol sa yaman ni inay. Ate, wala po kaming interes sa ari-arian ni inay. Pero hindi po kami pwedeng pumayag sa ganyang paglilipat ng titulo. Makakampante na si inay. At kami rin, makakapag-alaga ng walang alalahanin. Hindi ako sumagot at sinabing kakausapin ko muna si Leo. Pag-uwi, ikinuwento ko lahat kay Leo. Mahal, ito pala ang tunay na pakay. Gamitin si inay para makuha ang building. Nagulat din si Leo. Hindi ko akalaing gagawin iyon ni kuya. Pero Gia, sa tingin mo ba, pumayag talaga si inay? O kinumbinsi lang siya ni kuya, sinasabing tayo ang suwail? Pinag-isipan namin kung paano lulutasin ang sitwasyon. Kung hahayaan lang namin, hindi makatarungan. Kung lalabanan namin, hindi kami sigurado kung mananalo. Doon nagmungkahi si Leo. Gia, kumonsulta tayo sa abogado. Alamin natin kung ano ang dapat nating gawin sa ganitong sitwasyon. Kinabukasan, pumunta kami sa isang law firm. Nang ipaliwanag namin ang buong sitwasyon, naging seryoso ang mukha ng abogado. Ito ay malinaw na gaslighting at isang pagtatangkang agawin ang ari-arian. Ang paggamit sa kahinaan ng isang pasyente para pilitin siyang ilipat ang titulo ay may legal na pananagutan. Nakatulong ang payo ng abogado. Una, i-record ninyo ang lahat ng usapan at itabi ninyo ang medical records ng biyenan ninyo. Magagamit iyan bilang ebidensya. At alamin ninyo kung talagang kusang loob niyang gustong ilipat ang titulo. Kung may pamimilit o panlilinlang, maaari itong ipawalang bisa. Pagkatapos ng konsultasyon, medyo gumaan ang loob namin. Nalaman naming hindi kami dapat magpatalo na lang. Pag-uwi, nagplano kami ni Leo. Mahal, tama na ang pagtatago. Sasabihin ko kay inay ang totoo. Anong totoo? Na hindi lang sa ospital niya ako sinaktan. Sasabihin ko lahat ng tiniis ko noon, dahil sayo. Nagulat si Leo. Gia, anong ibig mong sabihin? Ikinuwento ko kay Leo ang lahat ng tinago ko. Na hindi iyon ang unang beses na sinaktan ako ni inay. Na tuwing nagkakamali ako, sinasampal niya ako sa ulo. Ngunit hindi ko sinabi, dahil ayokong maging komplikado ang sitwasyon para sa kanya. Namutla ang mukha ni Leo. Gia, hindi ko alam. Bakit hindi mo sinabi? Dahil ayokong mahirapan ka. At inisip kong, biyenan ko siya, kaya kailangan kong magtiis. Nang gabing iyon, nagpasya kaming hindi na magtitiis. Ilalabas namin ang katotohanan at lalaban ng patas. Ngunit hindi rin nagpatalo sina Kuya Ramon at Ate Isabel. May mas malaki silang alas na inihahanda. Pagkalipas ng isang buwan, nag-imbita si Kuya Ramon ng isang family meeting. Hindi pwedeng ganito tayong magkakalayo, sabi niya, at inanyayahan ang lahat ng kamag-anak. Ayokong pumunta. Alam kong ito ay isang patibong para ipitin kami. Ngunit sinabi ni Leo, Gia, ito na ang pagkakataon. May mga sasabihin din tayo. Huwag nating takasan. Harapin natin. Ang lugar ay isang malaking private room sa isang restaurant. Nandoon sina Kuya Ramon, Ate Isabel, ang aming mga tiyahin, tiyuhin, at pinsan. Dumating din si inay, at mukha siyang nangayayat. Unang nagsalita si Kuya Ramon. Ang dahilan kung bakit tayo nagtipon ngayon ay alam nating lahat.
para pag-usapan ang kawalang galang ni Leo sa ating ina. Kawalang galang? Sumbat ni Leo, ngunit nagpatuloy si Kuya Ramon. Narinig ko na itinulak daw ni Gia si inay sa araw ng paglabas niya sa ospital, kaya raw sumakit ang dibdib niya. Nagulat ako. Kailan ko po itinulak si inay? Kuya, hindi po totoo yan. Gia, maraming nakakita. Maging ang mga matatanda sa silid ay saksi. Sumingit si Ate Isabel. Tama, nandoon ako. At masyadong marahas ang pagtrato ni Gia kay inay. Sa sandaling iyon, may inilabas si Leo mula sa kanyang bag. Kuya, kung ganoon, tingnan muna natin ito. Inilabas ni Leo ang medical records mula sa ospital. Ito ang nakasulat sa talaan ng nurse noong araw na iyon. Ang oras na nagreklamo si inay ng pananakit ng dibdib ay eksaktong 9:23 ng umaga. Ngunit ang oras na tinulungan siya ni Gia ay 9:40 ng umaga. Nanigas ang mukha ni Kuya Ramon. At ito naman ang kopya ng CCTV footage mula sa pasilyo ng ospital. Malinaw na nakikita kung paano inalalayan ni Gia si inay. Ipinakita ni Leo ang video sa isang tablet. Sa video, kitang-kita kung gaano ako kaingat sa pag-alalay kay inay. Walang eksenang nagtutulak o marahas. Kung ganoon, bakit siya nagreklamo ng sakit? Ito ay normal na pananakit pagkatapos ng operasyon, ngunit pinalabas ninyong kasalanan ni Gia. Nagsimulang magbulungan ang mga kamag-anak. Ramdam kong nagbabago ang ihip ng hangin. Nagpatuloy si Leo. At ito naman ang mga mensahe ninyo sa group chat sa loob ng 2 linggo. Ipinakita niya ang screen ng kanyang telepono. Sabi ninyo, umabot sa 200 ang blood pressure ni inay. Nasa ER at naka-dextrose. Ngunit tingnan ninyo ang litratong ito na kasama ninyo si Ate Isabel sa parehong araw. Nakangiti si inay at kumakain sa bahay. Namula ang mukha ni Ate Isabel. Leo, gumanda lang ang pakiramdam niya sandali noon. Kung ganoon, paano ninyo ipapaliwanag ito? Inilabas ni Leo ang kanyang huling alas. Binuksan niya ang isang sobre. Ito ang mga dokumento ng pagkakasangla ng building ni inay. Ang record na ginamit ni Kuya Ramon ang titulo bilang collateral para umutang ng 3 milyong piso para sa stock investment na tahimik ang buong restaurant. Namutla ang mukha ni Kuya Ramon. At ayon sa mga dokumentong ito, nalugi ka sa stocks kaya hindi mo na mabayaran ang utang. Kaya balak mong ilipat na lang ng tuluyan ng titulo sa pangalan mo. Gulat na tiningnan ni inay si Kuya Ramon. Ramon, ano ito? Ma, kailangan ko lang ng pondo para sa negosyo. Pansamantala? 3 taon na yan, kuya. At ang interes pa lang ay 150,000 piso kada buwan. Hindi kayang bayaran ang upa mula sa building ni inay. Sinermunan ni tita si Ramon. Ramon, paano mo nagawang gamitin ang ari-arian ng nanay mo? Nagdahilan si Kuya Ramon. Tita, hindi po totoo yan. Iniisip ko lang din po si Mama. Iniisip si Mama kaya sinasang-ayunan mo ang pananakit? Mahinang sabi ni Leo. Inay, hindi po iyon ang unang beses na sinaktan ninyo si Gia. Nagulat si inay. Ano? Alam ninyo ba kung ilang beses nang sinaktan ni inay si Gia sa loob ng 3 taon naming pagsasama tuwing wala ako sa bahay? Pinigilan ko si Leo. Mahal, tama na. Hindi Gia, ngayon na ang oras para sabihin lahat. Tiningnan ni Leo si inay. Naging ugali na ni inay na saktan sa ulo si Gia kapag nagagalit siya. Ngunit hindi ito sinabi ni Gia para protektahan ang dangal ni inay. Natigilan si inay. Ako ba? Inay, nakalimutan ninyo na ba kung paano kayo inalagaan ni Gia sa loob ng 2 linggo? Ginamit niya lahat ng leave niya, nag-alaga sa inyo, araw at gabi. Pero ni minsan, tinawag ninyo ba siyang mabuting manugang? Natahimik ang buong restaurant. Lahat ay nakatingin kay inay at kay Kuya Ramon. Bumuntong hininga ang aming tiyuhin. Ramon, sumusobra ka na. Ginamit mo pa ang sakit ng nanay mo para sa pera. Gia, pasensya na. Napagod ka pala ng husto. Nagkamali kami. Sa unang pagkakataon, yumuko si inay. Nagkamali yata ako. Sa sandaling iyon, naramdaman kong nagsisimula ng matapos ang lahat ng gulo. Ngunit mayroon pang huling kabanata. Pagkatapos ng family meeting, ilang araw na naging tahimik. Abala si Kuya Ramon sa pag-aayos ng kanyang utang
at hindi tumawag si inay kanino man. Pagkalipas ng 1 linggo, si inay mismo ang tumawag sa akin. Gia, anak, pwede ba tayong mag-usap? Kasama ko si Leo na pumunta para makipagkita kay inay. Mukha siyang nanghina. Gia, maupo ka. Mahinahon ang boses ni inay, hindi tulad ng dati. Inay, kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Okay na ang katawan ko, pero ang puso ko, hindi mapakali. Matagal siyang nanahimik bago nagsalita. Gia, tungkol doon sa pananakit ko sa'yo, pasensya na. Nagulat ako. Hindi ko inaasahang hihingi siya ng tawad. Inay, inisip ko kung bakit ko nagawa iyon. Siguro dahil may sakit ako at natatakot sa ospital. Pero hindi iyon dahilan. Nagpatuloy siya. Masyado kitang binaliwala. Ang lahat ng ginagawa mo, akala ko ay obligasyon mo lang at hindi ako nagpasalamat. Inay, okay lang po. Hindi okay. 2 linggo mo akong inalagaan ng buong puso, pero ano ang isinukli ko? Naluha si inay. Ang isang bulaklak na dala ni Isabel, tinawag ko siyang ulirang manugang. Pero ikaw na nag-alaga sa akin araw at gabi, binaliwala ko. Naluha na rin ako. Ang lahat ng sama ng loob ko ay unti-unting nawawala. Sinabi ni Leo. Inay, ginawa po ni Gia ang lahat. Ngunit nahirapan siya dahil hindi ninyo siya kinilala. Alam ko, tumatanda na siguro ako at nagiging makitid ang isip. Naniwala lang ako sa sinabi ni Ramon. Binanggit ni inay ang tungkol kay Kuya Ramon. Ang pagkakasangla niya sa building, hindi ko alam. Pinapirma lang niya ako sa mga papeles, hindi ko alam na para doon pala iyon. Nalinlang din po pala kayo. Pero Gia, may isa akong tanong. Ano ang gusto mong mangyari ngayon? Nag-isip ako sandali. Ito na yata ang pagkakataon para sabihin ang lahat ng nasa loob ko. Inay, simula po ngayon, hindi na ako mag-aalaga kung hindi ako rerespetuhin bilang tao. Nagulat si inay. Anong ibig mong sabihin? Kapag sinaktan ninyo ako o ininsulto, aalis po ako. Ibig sabihin, hindi na ako magtitiis sa ngalan ng pagiging pamilya. Hinawakan ni Leo ang kamay ko. At kapag kailangan ninyo talaga ng tulong, gagawin ko po ang lahat para tumulong. Pero huwag ninyo po akong susubukan o didisiplinahin. Nag-isip ng matagal si inay at nagsalita. Gia, tama ka. Hindi kita tinrato bilang tao. Pero, pwede mo ba akong bigyan ng huling pagkakataon para ipakita na kaya ko talagang magbago? Tiningnan ko si Leo at tumango siya. Inay, bibigyan po namin kayo ng panahon. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Ang pagtatangka ni na Kuya Ramon at Ate Isabel na agawin ang ari-arian ninyo ay pipigilan namin sa legal na paraan. At dadalawin lang po namin kayo kapag talagang magaling na kayo. Mabigat na tumango si inay. At inay, sa ibang lugar na po kayo tumira, hindi sa amin. Mas makakabuti po sa ating lahat kung mamumuhay kayo ng mag-isa, sabi ni Leo. Kumusta po kaya ang bahay ninyo sa probinsya? Maganda ang hangin doon at tahimik, mas makakabuti sa paggaling ninyo. Sandaling nag-isip si inay at nagsabi, sige kaya, dito sa Maynila, si Ramon lang ang naiisip ko at naguguluhan ako. Baka mas mabuti nga kung sa probinsya na lang ako. At ganoon nga, nagpa siya si inay na umuwi sa kanyang bahay sa probinsya. Si Kuya Ramon ay naging abala sa pag-aayos ng kanyang utang at hindi na nakalapit pa si Ate Isabel kay inay. Pagkalipas ng 1 buwan, tumawag si inay mula sa probinsya. Gia anak, ang gaan ng pakiramdam ko dito. Siguro masyado akong naging abala sa Maynila. Inay, ang mahalaga po ay malusog kayo. At Gia, salamat dahil hindi mo ako sinukuan. Nang marinig ko iyon, uminit ang puso ko. Pakiramdam ko. Sa wakas, makakapagsimula na kami ng isang tunay na malusog na relasyon ni inay. Ngayon, 1 beses sa 1 buwan namin siyang dinadalaw. Nagkikita kami ng walang bigat sa dibdib, may respeto sa isa't isa. Hindi na nagagalit si inay, tulad ng dati, at hindi na rin ako basta-basta nagtitiis. Dahil sa pinagdaanan namin, lalong tumibay ang pagsasama namin ni Leo. Natutunan naming hindi lahat ay sakripisyo sa ngalan ng pamilya, kundi ang pagbuo ng isang relasyon na may paggalang sa isa't isa. Kung iisipin ko ngayon, ang sinabi ni Leo noon na,
Inay, sa bahay na po kayo ni Kuya Tumuloy, ang simula ng lahat. Ang isang salitang iyon ang nagpabago sa aming buhay. Ang pagtigil sa karahasan, sa ngalan ng pamilya, at ang pagprotekta sa dignidad ng bawat isa. Iyon pala ang tanging daan para makabuo ng isang tunay na kanlungan. Mga minamahal naming tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili hanggang sa dulo ng kwento ni Gia. Nasaan man kayo ngayon? Anuman ang inyong ginagawa, nagmamaneho pa uwi, nag-aayos ng bahay, o simpleng nagpapahinga, nais kong maglaan ng sandali para kumustahin kayo. Ano ang tumatak sa inyong isip at puso matapos marinig ang kanyang pinagdaanan? Marahil, may ilang bahagi ng kanyang karanasan na sumalamin sa inyong sariling buhay. Nakararanas din ba kayo ng katulad na pagsubok? Nais naming marinig ang inyong mga saloobin, ang inyong mga kwento. Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa sa inyo ay mahalaga, at ang inyong mga boses ay nagbibigay buhay sa komunidad na ito. Kung naantig kayo sa kwento ni Gia at kung nagbigay ito sa inyo ng aral o inspirasyon, hihilingin po namin ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like ng video na ito at pag-subscribe sa aming channel. Ang bawat pag-like at pag-subscribe ay nagsisilbing lakas para sa amin upang magpatuloy na maghanap at magbahagi ng mga makabuluhang kwento. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat hanggang sa susunod na pagkikita. Mag-ingat po kayo palagi. Gia, bakit ba ganyan ka palagi?